Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. At kung nagsisampalataya lamang ang angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, kay Allah at sa kanyang sugo at umiwas sa kasamaan, katotohanang aming buburahin ang kanilang mga kasalanan at sila ay tatanggapin namin sa halamanan ng kasiyahan. Quran, Surah Al-Maidah, at ang aya ay 65. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Sister Donabel Gori. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig sa ating palantunan sa hapong ito. Sa muli po, samahan nyo kami sa loob ng isang oras sa pagsagot at sa pagtalakay po ng mga katanungan na inyong ipinadala po sa amin. Ang inyo pong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Ngunit bago po dyan ay nais ko po munang bigyang daan po yung ating panawagan. Ang ating pong tanggapan, ang Mindanao People Da'wa Association, ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Ruales at Sinswat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. Bukas po yan tuwing araw po ng Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Meron pong mga pag-aaral na isinasagawa sa ating tanggapan, kaya po aming inaanyayahan yung atin pong mga kababayang mga Kristiyano na dumalaw po sa ating tanggapan, saliksikin po ang Islam upang sa ganon tayo po ay magkakaroon ng tamang kaalaman patungkol po sa relihiyong Islam. Ito pong ating pangradyong palantunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Gagawin po lamang ng ating mga kababayan ay i-search po or i-type yung akin pong pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito po sa ating palantunan sa radyo. At mangyari po na paki-like lamang yung aking Facebook page na www.facebook.com/brokhalidsanchez. Capital letters po yan. At sa mga nais namang maging bahagi ng ating palantunan, maari po kayo magpadala ng inyong mga questions. Ang atin pong hotline ay 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Sa hapong ito ay kasama ko po yung ating Hafiz, isang tao na memoryado niya po ang buong Quran from cover to cover. Walang iba kundi si Sheikh Morris Kabugatan na siyang tagabasa natin sa hapong ito. At meron siyang babatiin, ibibigay ko sa kanya ang mic. Sheikh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Amma ba'd, Assalamu alaikum wa rahmatullahi jami'an wa barakatuh. Magandang hapon sa mga kababayan namin mga Kristiyano. Binabati ko nga po unang-una si Ustad Jurej El Ismail at kanyang asawa at mga anak na sina Abdullah at Abdurrahman at Abdul Aziz at sina Bro Abdurrahman Al-Pisar along at in family at sina Ustad Saidamin Panirutan at Ustad Rashid Panirutan, Ustad Mizbar Sanal, Ustad Abdul Nafi Rasul
Ustaz Umar Tarosa at sa lahat ng mga bangsamoro, Mashallah, student sa University sa Riyadh at sa Madina Al-Munawwara. Magandang hapon sa inyo at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibig sabihin, Sheikh, yung lahat ng binati mo, mga tagapakinig natin sa Saudi. Oo, tagapakinig natin ito, Sheikh. At saka, sabi pa nga nila, salam lang daw sila sa inyo. Alhamdulillah. Sa lahat ng mga grupo ng Ulul Albab, kasamahan natin. Wow, sila nagdadawa rin, Sheikh, doon sa Saudi Arabia. Alhamdulillah. Sa Riyadh Islamic Center. North Riyadh Islamic Center daw kada hapon. Pagkatapos ng klase nila, sila ay nagdadawa rin doon. Tapos nanonood sa atin. Assalamualaikum sa inyong lahat dyan. Allahu Akbar, Sheikh. So, ako rin, Sheikh, may babatiin din ako. Si Brother Abdullah Gayak po ng Putawato Hardware. Kung kayo po ay may mga pangailangan sa construction po, materials para sa construction, pumunta lang po kayo sa kanyang hardware po sa may Mabini Street po yan dito sa Cotabato City. Muslim po ang may-ari niyan. At of course, si Brother Omar Banaag. Okay? Sheikh, binabati ko nga pala ng congratulations yung isang tagapakinig po natin na sa katagalang pakikinig niya sa ating palatuntunan, ang kanyang hinatnan ay ang yakapin ang Islam, Sheikh, no? Dahil sa kanyang pakikinig, dahil namulat siya, nagising sa katotohanan, nakita niya na ang tunay na pananampalataya ay ang Islam pala at hindi yung kanyang kinagis ng relihiyon na Roman Catholic. Binabati ko ng congratulations si Sister Milagros Maalo ng Valenzuela City. Valenzuela yun siya. Taga Valenzuela siya, Sheikh, no? Pero lagi siyang nakaantabay sa ating paluntunan at madalas ay nagtatanong din sa atin, no, tungkol sa relihiyon. At ngayon nabuksan ang kanyang isip at taos puso niya itong niyakap. Alhamdulillah. Si Sister Milagros Maalo, congratulations, Sister. Pagpalain ka ng Allah, nawa magtagumpay ka dito sa mundo maging sa kabilang buhay. Okay. Unang katanungan, Sheikh, mula po kay Adam Kapuyan, Lipatan. Ganito ang kanyang tanong. Assalamualaikum, Brother Khalid. Waalaikumsalam, rahmatullah. Sabi ng Kristiyano, maliligtas daw lahat ng Israelita sa araw ng paghuhukom kahit sila'y nakakagawa ng malaking kasalanan. Ano ang masabi mo dito? Wow, ha, Sheikh? Matindi yan, ha? Lahat, sabi niya, lahat daw ng mga Israelita, yung mga Yahudi, ay maliligtas daw. At hindi ang Israelita ang nagsabi, kay Kristiyano raw ang nagsabi. Naku po, yan po ay napakalaking kasinungalingan. Siguro dahil binabasa niya sa Biblia na ang buong Israelita ay Israel ay maliligtas. Yun kasi ang sinasabi, Sheikh, sa kanyang Biblia. Bago po ang Quran, babasahin ko po muna ang sinabi para malinawan po yung ating nagtanong, ano? Ganito ang sinasabi sa Roma 11 at ang mga talata ay 25 hanggang sa 26, ganito ang sinasabi. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y mangagmarunong sa inyong sariling mga haka-haka o haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari lamang sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintel. 26. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas. Ayan, sabi niya. Kaya siguro ang paniniwala ng mga Kristiyano, ang lahat ng mga Israelita ay maliligtas dahil sinabi ng Biblia. Ngayon, ang tanong ko po ay ganito. Kasama po ba doon si Judas Iscariote? Si Judas po, isang Israelita po yan, na nagtaksil kay Kristo. Pinagtaksilan niya siya, si Kristo ayon sa Biblia. Ngayon, kasama ba siyang maliligtas doon? Mali po na paniniwala yan dahil una, ang sumulat po kasi ng aklat ng Roma, Sheikh, sinungaling. Kaya hindi po siya kapanipaniwala. Roma 7,
3, so Roma 3 at ang talata ay 7, ang sumulat po niyan sinungaling. Ganito ang sinasabi. Datapwat kung ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng aking kasinungalingan. Sumulat ng Roma, sinungaling. Kaya hindi dapat paniwalaan niya. Dagdag pa riyan, abay si Kristo nagsabi siya na alisin sa bayan ng Israel ang kaligtasan. Si Kristo ang nagsabi nun. Kapag kaaalisin, may kaligtasan pa ba? Hindi na nga eh. Sabi ni Kristo. Kanino ka ngayon maniniwala? Doon sa kay Pablo na sumulat ng Roma na isang sinungaling, o kay Kristo mismo na sinabi niya na ang kaligtasan o ang kaharian ng Diyos ay aalisin sa bayan ng Israel. Saan po mabasa yan? Mateo 21 at ang talata ay 43. Ganito po ang sinasabi ng Biblia niya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yung kaharian ng Diyos o yung kaligtasan, Sheikh, aalisin sa bayan ng Israel at ito ibibigay sa ibang bansa, ibang bayan na magkakabunga. O di wala na silang kaligtasan ayon sa Biblia. Ang katotohanan po niyan ay ganito. Meron pong maliligtas sa bayan ng Israel, ngunit hindi lahat siya. Hindi lahat. Yun po ang totoo. May maliligtas sa kanila. Sa bayan ng Israel, merong maliligtas. Ngunit hindi lahat. Hindi po lahat. Ganito po ang sinasabi sa ating malulhating Quran sa chapter 5 at ang talata po ay 65. Yun yung binasa natin kanina. Iqra. Yes, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, ipaglilingkod din sa atin ng ating kagalang-galang na Sheikh. Okay, Sheikh? At kung nagsisampalataya lamang ang angka ng kasulatan, mga Hudyo at mga Kristiyano, kay Allah, at sa kanyang sugo, Muhammad, at umiwas sa kasamaan, kasalanan, sa pagtataguri kay Allah ng mga katambal o anak, katotohanan aming buburahin ang kanilang mga kasalanan at sila ay tatanggapin namin sa halamanan ng kasiyahan sa paraiso. Kaligtasan ang tinutukoy doon, Sheikh. So, sinasabi po ng ating maluwalhating Quran na kapag itong angkan ng kasulatan, Sheikh, ang tinutukoy yung mga Hudyo at mga Kristiyano. Kapag sila po ay sasampalataya sa Allah at sa sugo, pagkatapos hindi sila gagawa ng kasamaan sa mga tuwid, kabutihan ang kanilang gagawin, ang sinabi po ng Allah, buburahin ang kanilang mga kasalanan at papasukin sila sa halamanan ng kaligayahan. Sa paraiso yun, Sheikh. So yun ang kaligtasan para sa kanila. Kapag sila ay mananampalataya sa Allah at sa propeta, sa mga sugo na ipinadala sa kanila, at sila ay hindi gagawa ng kasamaan, maliligtas sila. Kaya ang problema po, Sheikh, itong angka ng kasulatan or itong mga Hudyo, hindi po sila sumasampalataya sa mga sugo na ipinadala sa kanila. O, di ba pinagtangkaan nilang patayin yung mga sugo na ipinadala sa kanila. Nandiyan na yung si Jesus Christ, di ba? Ipinako nila sa cross. Buti na lang naligtas. O, yung si Yahya, John the Baptist, pinugutan nila ng ulo, propeta ng kabayon. Si Isaias, pinagpapatay nila yung mga propeta. Hindi sila sa mga tuwid mananampalataya sa Allah at sa mga sugo na ipinadala sa kanila. How much more sa huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit kapag sila ay sumasampalataya at gagawa ng kabutihan, hindi sila gagawa ng masama, sila ay maliligtas. Ngunit
hindi nga lahat, dahil hindi nga lahat sa kanila siya gumagawa ng mananampalataya at gumagawa ng Kabutihan. Yun po ang aming kasagutan doon po sa brother nating nagtanong. Mula po kay Sienna May Wahiman, ganito ang kanyang tanong. Salam bro, walaikum salam rahmatullah. Please, tulungan mo akong maintindihan ang Mateo 26, talata 28. Hindi ito tanong, Sheikh, ito ay pakiusap. No, kasi may please. So hindi siya tanong. Siya ay pakiusap. Pakiusap. Para malinawan. Nakikiusap siyang ipaliwanag daw sa kanya ang Mateo 26 at ang talata ay 28. Yan. Basahin natin para maliwanagan ka, sister. Mas maigi po na simulan ko siya sa 27 at tatapusin ko siya sa 29 para higit niyo pong maintindihan. Ganito po ang sinasabi. At dumampot siya ng isang saro. Ibig sabihin ng saro, Sheikh, yung lalagyan ng yung cup, no? Cup. At nagpasalamat. Parang malalim kasi na Tagalog ito, no? Nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. Ano kaya ang laman nung saro? Ano kaya ang laman nun? Sabi ni Kristo, magsiinom kayong lahat diyan. 28. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. May dugo raw. Dugo ng tipan ang laman ng saro o cup. Dugo ng tipan. Totoo ba talagang dugo ang laman noon? Ito po, 29. Datapot sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas. Ano pala yun, Sheikh? Ano pala yun? Ubas pala yun, yung ano ng ubas yun. No? Hindi dugo talaga na literal. Hanggang sa araw na yaon, na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Ang tinutukoy niya po doon, meron siyang hawak na saro o cup na anya ay nandyan yung dugo ng tipan na kanyang ipinapainom sa kanyang mga alagad. Alam niyo po, sister, sa panahon po ni Musa alayhisalam sa Biblia, hindi po iniinom yung dugo ng tipan. Hindi iniinom yun. Sa panahon ni Kristo, pinapainom niya, pero sa panahon ni Moses, hindi niya iniinom. Yun ay winiwisik. Winiwisik. Ganito po yan. Exodus 24 at ang talata ay 8, ganito ang sinasabi. Dugo ng tipan din ito. At kinuha ni Moises ang dugo at iniwisik sa bayan at sinabi, narito ang dugo ng tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon sa inyo tungkol sa lahat ng mga salitang ito. Ang punto po dyan is, yung kaligtasan daw ng tao, siya, ito ay dahil sa pagdaloy sa dugo ni Kristo. Na kung si Kristo ay hindi nagpakamatay sa krus, o hindi siya pinatay sa krus, sabihin natin nagpakamatay, suicide, no? Kasi kung nagpakamatay, suicide. Walang kaligtasan yung mga tao. Yun ang pinakapunto dun. Kasi ang paniniwala po ng mga Kristiyano, si Kristo ay namatay sa krus. Bumuhos ang dugo. Kaya siya ay, o ang isang tao ay walang kaligtasan, maliban na lang na may isang mag-sacrifice, may isang mamamatay. Ngunit, hindi po ganun ang prinsipyo, o hindi po totoo na si Kristo ay namatay, na siya po ay naipako sa krus. At makailang beses natin siya na tinalakay sa ating palantunan na si Kristo ay hindi po siya namatay. Hindi po siya naipako sa krus. No? Sa makatwid, wala pong dugo ng tipan na sinasabi sa ating maluwalhating Quran. Wala pong dugong nabuhos. No? Dahil nga wala namang Kristong
namatay. Mabasa natin yan sa Suratul Nisa, chapter 4 po ng maluwalhating Quran, at ang aya po ay nasa 157. Ganito po ang sinasabi. Ikra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasulallah wa ma qataluhu wa ma salabuhu وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, at sa kanilang pagsasabi na magpaparangal, at sa kanilang pagsasabi na nagpaparangalan, yan, aming pinatay ang Mesiyas na si Jesus ang anak ni Maria at sugo ni Allah, datapwat siya ay hindi nila napatay, gayon din naman siya ay hindi nila naibay sa krus. Datapot ang nailagay na lalaki ay kawangis ni Jesus at kanilang napatay ang lalaking ito. At ang may pagkakahidwa o ibang paniniwala rito ay puspos ng alinlangan na ang kaalaman ay walang katiyakan. Wala silang sinunod maliban sa haka-haka, sapagkat katotohanan siya ay alalaong baga si Jesus na anak ni Maria ay hindi nila napatay. Kung hindi nila napatay yun, sa mga Twinshake, walang dugong nabuhos. Walang dugo ng tipan. Walang nabuhos na dugo. Sapagkat si Kristo, siya'y iniligtas. At ang nangyari, pinalitan ng ibang tao. Naging kamukha ni Kristo, lahat-lahat naging kawangis niya. At ang tunay na Kristo, hindi po siya namatay, hindi rin naipako sa krus. So sa mga Twinshake, walang Kristong nagpadanak ng kanyang dugo. Kung yun ang totoo, nako, ibig sabihin, Sheikh, wala palang kaligtasan ang mga kababayan natin mga Kristiyano. Dahil ang kanilang kaligtasan nakasalalay sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Ngunit, katulad ng sinasabi po namin, wala nga pong katotohanan. In fact, maging sa Biblia po ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, wala pong makapagtubos sa kaluluwa para maligtas ang kaluluwa ng isang tao. Wala po. Kahit si Kristo, kahit ang dugo ni Kristo ay hindi kayang ipangtubos para sa kasalanan o para sa kaluluwa. Maligtas yung isang tao. Ganon ang sinasabi ng Biblia. Tingnan mo Kaya magiging walang saysay, kahit totoo pa na si Kristo ay naipako sa krus upang tubusin ang ating makasalanan, wala ring saysay yun. Dahil bakit? Ayon sa Biblia, walang makapagtubos. Ganito ang sinasabi sa Aklat ng mga Awit, 49:7, at ang mga talata ay 7 hanggang 8. Awit, 49, ang mga talata ay 7 hanggang 8. Ganito ang sinasabi. Wala sa kanyang makatutubos. Ayan. Sa ano pa mang paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya. Bakit kaya walang makapagtubos siya para maligtas ang tao? Ito ang dahilan. 8. Sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal at ito'y naglilikat magpakailanman. Mahal pala siya. Kaya walang makapagtutubos ng kaluluwa sapagkat ito'y mahal. Ibig sabihin, hindi mura. Dahil mahal nga No? So sa mga Twid, ano ba ang kaligtasan ayon sa Biblia? Kailangan ba, Sheikh, na mayroong isang Kristong mamatay? Kailangan ba na mayroong isang Kristong magpatulo ng kanyang dugo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan ayon sa Biblia? Kailangan ba yun? Ganito po ang sinasabi sa Biblia.
Si Kristo pa mismo siya ang nagsabi kung paano ang isang tao ay maliligtas. At hindi niya kailanman sinabi dito na kailangang mamatay muna ako bago ka maligtas. Hindi po. Kailangang tutulo muna ang aking dugo bago ka maligtas. Hindi ganun ang sinabi ni Kristo. Ganito po ang sinasabi, Juan 17 ang talata ay 3. Ito po ang kaligtasan ayon kay Kristo. At ito ang buhay na walang hanggan. Maliwanag siya, no? Kapag kasabihin nating buhay na walang hanggan, ang tinutukoy po sa Biblia dyan ay yung kaligtasan, sabi niya. At ito ang buhay na walang hanggan. Ano raw ito? Ano raw itong kaligtasan? Sabi ni Kristo, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. Ang buhay na walang hanggan o kaligtasan daw ng tao, sabi ni Kristo, ay ang makilala mo ang iisang Diyos na tunay. Marami pong Diyos, pero yung tunay, iisa lang po yun. At yun ang gusto ni Kristo na makilala mo siya. Pati yung sinugo niya, sino? Si Kristo yun. At kapag makilala mo yun, sabi ni Kristo, yan daw ang kaligtasan. Yan daw ang buhay na walang hanggan. Ang makilala mo ang nag-iisa at tunay na Diyos. Sinasabi ba dyan na kailangan mo nang mamatay ako? Sabi ni Kristo, bago ka maligtas, bago ka magkamit ng buhay na walang hanggan, wala po. Yung pong paniniwala na si Kristo ay naipako sa cross at siya ay namatay sa cross, yan po ay haka-haka lamang. Binasa natin sa Quran yun. Wala pong katotohanan yun. Walang katotohanan. Makailang beses nating tinalakay sa ating paluntunan ang mga pruweba mula mismo sa Biblia at maging sa Quran bilang pagpapatunay na si Kristo ay hindi naipako sa cross. Ngayon, sinabi natin sa Biblia kung ano yung kaligtasan ayon sa Biblia, ano po siya, no? Alamin naman natin siya kung ano ang sinasabi ng maluwalhating Quran tungkol sa ating kaligtasan naman. Suratul Bayyina yan, Sheikh, no? 98. At ang mga talata ay simulan mo, Sheikh, sa 7 hanggang sa 8. Ganito naman po ang kaligtasan ayon sa ating maluwalhating Quran. Ikra. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan, gumaganda ng pagbabasa mo, Sheikh, sa Tagalog. Alhamdulillah. Katotohanan, sila na sumasampalataya sa Islam at sa mga pinag-uutos nito at nagsisigawa ng mabubuting gawa, sila ang pinakamainam sa lahat ng mga nilalang. Pinakamainam. Tapos, saan sila ngayon dadalhin? Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Panginoon ay paraiso, na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, mananahanan sila rito. Magpakailanman si Allah ay tunay na nalulugod sa kanila. Gayon din naman sila kay Allah. Ito ay para sa Kanya na may pangangamba kay Allah. Kita mo, Sheikh, dalawa lang pala yung pinaka-basic na requirements para ang isang tao ay magkaroon ng kaligtasan ayon sa maluwalhating Quran. Una, siya ay mananampalataya. Of course, dapat ang pananampalataya mo tama, no? Kasi kung ang pananampalataya niya mali, wala pa rin silbi. Useless din. Yes, mananampalataya siya kanino? Sa Allah. Sa kanyang mga sugo. Pagkatapos, gagawa siya ng kabutihan. Ibig sabihin, kung ano yung ipinag-utos sa Islam at ano yung ipinagbawal, yun ang kanyang gagawin, kabutihan yun. Ano ang gantimpala? Sabi niya, ang gantimpala ay
paraiso. Mananahan sila dito magpakailanman. May mga nagsisidaloy na mga ilog doon. No? So, mapapansin niyo po, hindi sinabi sa talata na kailangan pang may isang taong mamatay siya para tayo ay makapasok sa paraiso. So, ganito po ang punto ko, sister, sa nagtanong na sister natin. Huwag niyo na pong pakikialaman yung Mateo 26:28 sapagkat maliwanag po ang ating maluwalhating Quran patungkol sa kaligtasan. Kung kaligtasan ang pag-usapan, napakaliwanag. Na hindi mo na kailangan pa ang gabay o patnubay o interpretasyon ng iba pang mga aklat, lalong-lalo na ang Biblia. Sapagkat ang Biblia po, no, hindi po lahat na nakasaad dyan ay totoo. Mayroon pong nakasaad dyan na walang katotohanan. Paano kung ang matsambahan mo ay yung walang katotohanan? At yun ang mabasa mo at maitanim mo sa isip mo, maliligaw ka. Kaya nga po, dyan na po tayo sa kung ang isang tao ay isang Muslim, ang batayan ng kanyang panampalataya, yung Quran. No? Pero dito sa ating palatuntunan, sapagkat hindi lahat ng nakikinig sa atin ay Muslim, meron tayong ginagamit na Biblia. No? Okay sana kung maniniwala sila sa Quran, hindi na natin gagamitin ang Biblia. So ang problema kasi hindi sila maniniwala sa Quran. Kailangan pang pruweba galing sa kanilang Biblia para mapatunayan sa kanila na totoo ang sinasabi ng ating maluwalhating Quran. Katulad niyan, totoo ang sinasabi ng Quran na ang kaligtasan hindi kailangan yung pagdanak ng dugo ng isang inosenteng tao, kundi kailangan lamang ang pananampalataya sa nag-iisang Diyos na tunay at sa kanyang mga sugo. Yun po ang aming kasagutan sa sister natin na nagtanong. Mula po kay Al-Ghazi. Assalamualaikum bro Khalid. Waalaikumsalam warahmatullah. Gusto ko lang po sana mag-request sa iyo, pakipaliwanag ang ibig sabihin ng sign na moon at star sa mosque. Kasi po, one time sumama ako sa kaibigan ko na Kristiyano sa simbahan. Pero hindi ibig sabihin na nakisimba ako. Akin lang po doon ay mag-observe kung paano sila magsimba at ano ang ginagawa nila sa mga oras ng pagsimba. At timing po na nag-topic ang pastor nila about sa Islam. At ang sabi ng pastor nila, ang moon at star sa ibabaw ng mosque ay Panginoon daw po natin. Allahu Akbar. Ito daw ang sinasamba natin. Bigla po akong nag-react pero hindi na po natuloy kasi hinawakan ako sa kamay ng kaibigan ko at nakiusap na huwag nang patulan kasi madaming tao. Allahu Akbar. Yun ang napala ng isang Muslim na papasok pa doon sa simbahan. At bakit kailangan mo mag-observe doon? Bakit kailangan mong papasok doon, kapatid? Ito po ay brotherly advice. Kapag ikay nasa katotohanan, wala ka nang dapat pang pupuntahan. May sa Islam ka na. Yun ang katotohanan. Yun ang totoo. Bakit ka pa pupunta doon sa ibang pananampalataya na wala namang katotohanan yan? Yung ginagawa nila, walang katotohanan yun. Andito ka na sa Islam. Sapat na ito. At hindi mo na kailangang pupunta pa sa ibang relihiyon para mag-observe. Ako nga, lumipat siya. Dati nga akong Kristiyano, lumipat ako. Umalis ako dyan dahil napatunayan natin na ang kanilang pananampalataya ay hindi nga ito naayon sa kanilang Biblia. Pero anyway, ang tanong ng ating kapatid ay tungkol doon sa sinabi ng pastor na ito daw moon at ito daw star shake. Abay, ito raw ang sinasamba ng mga Muslim. Yan daw ay Diyos ng mga Muslim. Itong moon at saka yung star, Diyos ng mga Muslim daw yan. Sinasamba ng mga Muslim yan. Allah. Yan po ay isang garapalan at kawalang hiyaang akusasyon laban sa atin. Garapalan na nga, wala pang kawalang hiyaang akusasyon. Bakit po? Tanda po yan ng isang taong hindi nagsasaliksik ng
O kahit na hindi pa siya magsasaliksik, tanda ng isang taong hindi nag-iisip. No? Bakit po nasabi namin yan? May nakita ka bang isang Muslim na nagpapatira pa sa moon? Wala eh. Nakita mo yung sign doon sa taas. Pero ipinagbabawal sa amin yan na ikay magpatira pa sa moon. Hindi lang sa star, pati sa sun. Bawal yun, di ba siya? Basahin natin ang chapter 41 at ang talata ay 37 ng Quran. Ganito po ang sinasabi. Ikra. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. At ang ilan sa kanyang mga tanda ay ang gabi at liwanag, maghapon ang araw at buwan. Araw at buwan, yun. Huwag kayong magpatira pa sa araw, gayon din sa buwan. Allahu Akbar. Datapwat, magpatira pa lamang kayo kay Allah na siyang lumikha sa kanila, kung kayo ay tunay na sumasamba sa Kanya. Grabe no, maliwanag na sinasabi dyan. Yung tanda ng Allah, kabilang sa kanyang mga tanda o sign, yung gabi, yung liwanag, yung buwan, yung araw, sabi niya. Mga sign ng Allah yun. At sabi pa ng Allah sa atin, huwag kayong magpatira pa sa buwan. Kaya wala pong isang Muslim ang nagpapatira pa o sumasamba sa buwan. Dahil pinag-utos sa amin, huwag kayong magpatira pa sa buwan. Kundi kayo ay magpatira pa lamang. May lamang ba siya? Magpatira pa lamang kay Allah. Kay Allah lamang magpatira pa. Hindi sa buwan, hindi sa sun, hindi sa star, kundi kay Allah lamang. Ngunit, bakit may buwan at star doon sa ibabaw ng masjid natin? Yun po kasi ang sign ng Allah. Di ba sinabi niya, yun ang sign niya, mga tanda niya yun. Kaya lang naman ilalagay mo doon yung tanda ng diablo, tanda ng demonyo. Eh di yung tanda ng Allah ang ilalagay mo sa masjid. Tama. But historically speaking, nagsimula po yan sa India. Dahil po doon sa India, halos magkakapareho ang bahay dalanginan ng mga Muslim at ng mga hindi Muslim. Itong mga yung Sikhism. Ano mo na yun siya? May may relihiyon diyan sa India na akala mo sila yung mga Muslim din. Kasi ang forma ng kanilang simbahan katulad ng sa masjid natin. Kaya akala mo Muslim din talaga kasi yung mga forma nila, yung pananamit, yung balbas nila, halos magkapareho sa ating mga Muslim. Kaya madalas nagkakamali yung ating mga kapatid na mga Muslim doon kapag sila ay papasok sa masjid, lalong-lalo na yung mga stranger, yung mga baguhan, yung mga dayo. Biglang papasok doon sa bahay dalanginan, akala niya masjid yun, yung pala ano pala yun, yung Sikhism o di kay yung iba pang mga kahalintulad na na sa Islam na yung mga style nila pero hindi sila mga Muslim. Meron din ako nakita doon, Sheikh, na kapag sila ay sumasamba, sila rin ay nagpapatira pa. Pero hindi katulad ng ginagawang pagpapatira pa natin. Sa kanila parang nakadapa na. And then yung labas ng simbahan nila katulad ng natin, ng ating masjid. So ngayon nagkaisa yung mga scholar doon na para hindi malito yung mga kapatid natin, mga Muslim. Para sa kapag sila ay papasok sa simbahan ay hindi sila malito kung ang kanilang pinasukan ba ay ito ba ay masjid o iba ang doon. So naglagay sila ng palatandaan. At wala nang higit pa sa palatandaan na palatandaan ng Allah ang ilagay mo. Tama. Kisa naman ang ilagay natin yung cross. Hindi naman sila mga Kristiyano. The signs of Allah, sinabi sa Quran,
yung moon, star, yung sun, yan ang matanda ng Allah. So yun ang inilagay doon. Pero hindi ibig sabihin na mga Muslim ay sumasamba dyan. Kapag yan ang sasabihin ng isang mangangaral na mga Muslim ay sumasamba po sa moon, sa star, yan po ay kawalang katarungan. At yan po ay napakalaking kaignorantihan po. No? Malaking kaignorantihan. Kaya hindi po katakataka sapagkat gano'n naman talaga siya ang mga pastor. Pastor daw ang nagsabi nun. Yung pastor ang nagsabi na mga Muslim daw sumasamba sa moon at saka sa star. Wala pong katotohanan yun. Ang totoo po niyan, itong mga pastor, mga mandurugas, ayon sa Biblia. Huwag pong masaktan yung ating mga kababayan, mga Kristiyano. Ang mga pastor daw po ay mga mandurugas, ayon sa Biblia po ng ating mga kababayan, mga Kristiyano. Ganito po ang sinasabi sa aklat po ng Jeremias 6 at ang mga talata ay 26, Jeremias 5, 26 hanggang sa 28, ganito po ang sinasabi. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Mga masamang tao daw siya ayon sa Biblia. Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Para silang naglalagay sila ng bitag, no? Para silang mga mamimitag. Sila'y nangaglalagay ng silo. Sila'y nanghuhuli ng mga tao. Ibang klase ito sila kasi ang hinuhuli nila hindi yung baboy ramo, hindi yung mga hayop ang hinuhuli nila. Ang hinuhuli nila tao. Mga tao. Mga tao ang hinuhuli, parang pulis, ha? 27. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan. Kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Mayayaman daw itong mga taong ito, Sheikh. Mayayaman. Kita mo? Una, nanguhuli ng tao. Tapos sila'y nagsisiyaman. 28. Sila'y nagsisitaba. Tabat chiching pala ito sila, Sheikh. Sila'y makintab. Oo. Sila'y nagsisihigit sa mga paggawa ng kasamaan. Hindi nila ipinakipaglaban ang usap ng ulila upang sila'y guminhawa. At ang matuwid ng mapagkailangan ay hindi hinahatulan. Ngayon, sino ang mga taong ito? Itong mga taong nagsisiyaman. Sino sila? Nagsisitaba. Nanguhuli ng tao. Siyempre, kung hindi ka makapanghuli ng miyembro, hindi ka yayaman. Diba siya? Kasi kapag ikay pastor, dapat marami kang miyembro. Dahil kapag marami kang miyembro, marami kang pera. Kasi maraming magbibigay sa'yo ng abuloy. Ganon lang kasimple yun. Kaya ang tinutukoy ng talata, ito ang tinutukoy ng talata. Sino sila? Isaias 56 at ang talata ay 11. Si Sheikh ang pabasahin ko dito. First time na magbabasa ng Biblia. Ano mas malupit, no? Isaiah 56, 11. Ito yung tinutukoy doon sa talata. Sino sila? Itong nanguhuli ng tao, nagsipagyaman, nagsisitaba. Tumataba ang bulsa. Sino sila? Ito po, basa. Ikra. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang Kabusugan. Walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nagkakaunawa. Allah. Ito pala mga pastor, Sheikh, talagang ito, mga matatakaw, no? Oo, sabi ng Biblia. Ang mga aso, hindi pa talaga sinasabi, Sheikh, ng mga pulis. Hindi sinasabing mga tao. Kundi ang description pala ng Biblia sa mga pastor, aso! Mantakin mo yan, Sheikh. Ang Biblia mismo, ang pagkakadescribe ng Biblia, diyan sa mga pastor na yan, ay aso! Dahil bakit sila raw ay kailanman ay walang kabusugan? Mga matatakaw. Ulitin ko. Oo, ang mga aso ay matatakaw.
sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Kita mo? Yun talaga ang pagkakadescribe pala ng Biblia sa mga pastor, no? Mga aso. Hindi sila dinescribe na baboy. Hindi sila dinescribe ng Biblia na buaya, unggoy. Pero ang pinakamalupit na description ng Biblia sa mga pastor ay mga aso. Bakit? Sapagkat sila raw ay walang kabusugan. Tama naman, nagsisiyaman yan sila, nagsisitaba. Marami akong kilalang pastor siya, malalaking tiyan. Malalaki rin ang laman ng bulsa. Meron din namang payat. No? Pero mataba ang bulsa. Meron akong kilalang pastor na sumasakay sa eroplano. May sariling eroplano siya. Nakatira sa isang mansyon. Lagi nagsasalita sa TV yan. Akala mo, ang pakilala sa tao, siya raw ay appointed son of God. Eh sabi po sa Biblia, yan daw ay aso, hindi yan appointed son of God. Yan ay aso. Tingnan mo, nagpapayaman. Yung mga member niya mahirap, pero siya mayaman. Hindi po ba? So, kaya po na-topic natin yung tungkol sa pastor na yan, dahil hindi nga po siya nakakaunawa. Dahil kung nakakaunawa po talaga yung pastor na yon, abay hindi niya sabihin, Sheikh, na mga Muslim ay sumasamba sa buwan at sa star. Eh hindi nga siya nakakaunawa eh. Ang tawag doon sa kanya ay aso ayon sa Biblia. Yun po ang aming kasagutan sa nagtanong. Okay, tanong Sheikh, mula kay Anonymous, sabi niya ganito, ang tuwid na daan ba ni Mar Rojas, naku po, Mar Rojas na naman, ay talagang matuwid? Yun daw po bang tuwid na daan ni Mar Rojas ay talaga bang matuwid yun? Talaga naman, no? Oo nga naman kasi parang ginagamit din ito, Sheikh, ng ibang mga may narinig ako, minsan ginagamit nila yung Quran para sabihin yung tuwid na daan nila. Kasi ang ating maluwalhating Quran, meron siyang binabanggit tungkol sa matuwid na daan. Pero sinisigurado ko po, itong tuwid na daan na binabanggit sa Quran, hindi ito ang tuwid na daan na dala-dala ng tao na yan. Hindi yun. Maliwanag siya. Hindi yun, no? Hindi yun. Pati yung si President, hindi. Malayo po, malayo. Bakit nasabi ko pong malayo? Ganito po yan. Yun pong tuwid na daan na sinasabi po ng maluwalhating Quran, hindi po nila ginagawa yun. Paano natin masabi na tuwid na daan nga ang tinatahak niya, Sheikh? Eh hindi naman niya ginagawa yung tuwid na daan na sinasabi ng maluwalhating Quran. Yung tuwid na daan na sinasabi ng maluwalhating Quran, hindi nila ginagawa yun. Kaya paano masabing sila ay nasa tuwid na daan? Ano pala ang sinasabi ng maluwalhating Quran tungkol sa matuwid na daan? Ganito po ang sinasabi sa chapter 19 at ang aya po ay 36 ng maluwalhating Quran. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Ganito po sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Si Jesus ay nagsabi, at katotohanan si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Kaya tanging sambahin siya, ito ang tuwid na landas. Yun daw ang tuwid na landas. Ano ang tuwid na landas? Ang relihiyon ni Allah, ang Islam na kanyang ipinag-utos sa lahat ng kanyang mga propeta. Ang tuwid pala na daan sa Quran, Sheikh, maliwanag. Yung pagsamba mo sa Allah, sabi ni Kristo, yung pagsamba sa Allah, yun ang tuwid na daan. Eh nakikita ba natin sa kanila yun na kanilang sinasamba ang Allah natin? Hindi, di ba?
Kaya hindi po yan ang tuwid na daan. Sa makatuwid, yan ay hindi matuwid. Sapagkat ang matuwid na daan na sinabi ni Kristo, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu haza siratu mustaqim, sabi ni Kristo. Katotohanan si Allah, siya ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Kaya't sambahin ninyo siya, sambahin siya. Ito ang matuwid na daan. Kaya sabi ni Kristo, dapat kayo sambahin ninyo si Allah. Yan ang matuwid na daan. Siguro kung nakikita natin sa kanila yung pagsamba nila kay Allah bilang kanilang Panginoon at Panginoon din ni Kristo, yan ang matuwid na daan siya. Tama yun. Pero hindi natin nakita yun. Ang nakikita natin kasi sa kanila, patuwad-tuwad na daan siya. Oo. Di ba kapag sila, maraming issue sa kanila tungkol sa tuwad-tuwad na yun eh. Oo. Tuwad na daan. Oo, tuwad na daan. Ngayon, sa Biblia po ng ating mga kababayan, mga Kristiyano, dapat maging aware po kayo na meron pong mga daan na akala ng tao, ito ay matuwid. Yun pala, ang dulo ni Yaon Sheikh ay kamatayan ayon sa Biblia. Akala lang nila tuwid na daan yun. Yung pala ito ay kamatayan ang dulo ni Yaon. Daan pala ng kamatayan yun. Saan po mabasa yan? Kawikaan 14 at ang talata ay 12, ganito po ang sinasabi. May daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Kung hindi sumunod yung sa 44 dito sa tuwid na daan, hindi mamamatay yun, no? Di ba? Kung hindi siguro sumunod yung 44 kasap doon sa sinasabing tuwid na daan, hindi sila mamamatay. Pero kasi akala nila tuwid na daan nga yung tinatahak nila. Ayun. Ang dulo niyaon pala ay kamatayan pala. Pero wag po kayo mag-aalala sapagkat meron din namang binabanggit ang Biblia tungkol sa matuwid na daan. Ano itong matuwid na daan na sinasabi ng Biblia? Sa Quran, ang matuwid na daan na sinasabi doon, yung pong pagsamba sa Allah. Inuulit po namin yan. Yan ang tuwid na daan. Ano naman ngayon sa Biblia? Ito po, Jeremias 31 at ang talata ay 9, ganito ang sinasabi. Sila'y magsisiparitong may iyakan at may mga pamanhik na aking papatnubayan sila. Akin silang palalakarin sa tabi ng mga ilog ng tubig sa matuwid na daan na hindi nila katitisuran. Sa matuwid na daan na hindi nila katitisuran. Ano itong matuwid na daan na sinasabi sa Jeremias? Na hindi raw katitisuran. At ito daw ay nilalakaran, of course, ng mga matutuwid na tao. Ano ito? Ito po, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig na hindi pa nakakabasa ng kanilang Biblia. Isaiah 35, ang mga talata ay 7 hanggang 8. Ito pong matuwid na daan na sinasabi, ito po yung daan ng kabanalan. Hindi ito daan ng kademonyuhan. Daan po yan ng kabanalan. Ganito po ang sinasabi. Isaiah 35, ang mga talata ay 7 hanggang 8. Ganito ang sinasabi. At ang buhanginang kumikislap ay magiging lawa. At ang uhaw na lupa ay mga bukal ng tubig. Sa tahanan ng mga tsakal na kanilang hinihiligan, magkakaroon ng damo, pati ng mga tambo at mga yantok, 8. At magkakaroon doon ng isang lansangan at ng 100, hindi po 500 ito siya, 100, 100 ha? At tatawagin ang daan ng kabanalan. Kaya pa yung daang ito na matuwid siya, na isa lang yan, tinatawag siyang daan ng kabanalan.
path of righteousness. Bakit tinawag na daan ng kabanalan? Ito po, dahil ang marumi ay hindi daraan doon. Kaya tinatawag na daang kabanalan sapagkat ang mga marurumi ay hindi daw dumadaan doon siya. Meron ka bang nakitang malinis sa mga politiko? Ang mga marurumi hindi dumadaan doon. Ito pa. Kundi magiging sa kanyang bayan. Ang mga palalakad na tao, maging ang mga mangmang ay hindi nangaliligaw roon. Pati yung mga ignorante, hindi yan dadaan doon, Sheikh, sa matuwid na daan. Yung mga marurumi, hindi yan dadaan doon. Tutuloy ko pa sa 9. Hindi magkakaroon ng leon doon. Ibig sabihin, hindi magkakaroon doon, Sheikh, ng mga buhaya, lion. Yung bang mga damuhong, mga mandurugas na mga magnanakaw sa kabayan. Hindi mo yan matatagpo ang naglalakad sa matuwid na daan. Dahil ang matuwid na daan po sa Biblia, yun po yung daan ng kabanalan. Sa makatuwid, ito yung pagsamba sa Diyos. At tama yung sinasabi ng maluwalhating Quran na sinabi ni Kristo sa kanyang kapanahunan. Sabi niya, wa inallaha rabbi, at katotohanan si Allah ang aking Panginoon, wa rabbukum, at inyong Panginoon, fa'buduhu, kaya't sambahin siya. Haza siratul mustaqim, ito ang matuwid na daan. Yan. Kaya po ang isang tao, kapag siya sumasamba sa Allah, siya po ay magiging banal. Di ba, Sheikh? O, hindi siya magiging masamang tao. Hindi siya mandurugas. Hindi siya marumi. Malinis lagi, sumasamba nga. Tingnan mo ang Muslim, laging naghuhugas, 5 beses naghuhugas. Kaya wala ka nang makitang karumihan doon. Kaya sabi nga dito sa Biblia, doon daw sa daang banal, sa matuwid na daan, wala daw tumatahak doon ng mga marurumi. Walang tumatahak doon ng mga mangmang. Yung walang alam siya sa relihiyon. Yung mga masisiba, mga matatakaw, katulad ng mga pastor, yan, hindi yan tumatahak sa matuwid na landas. Yung mga magnanakaw, hindi yan tumatahak sa matuwid na landas. Yan po ay tumatahak sa likong landas. Kaya po, huwag po tayong magpadala, at maging mapagmatyag. Bukas ang isip. Meron kasing isip na tulog. Bukas ang mata, pero tulog ang kanyang pag-iisip. Shit. Buksan lahat, pati ang puso. At saliksikin natin ang kasulatan natin para tayo ay hindi maloko ng mga tao. Marami kasi sa mga tao ang gumagamit ng mga salita, katulad ng matuwid na daan, ngunit hindi naman talaga matuwid na daan ang kanilang daladala, kundi ito ay likong daan. Kaya po, dapat ay alamin natin yung ating sariling aklat at magmatyag po tayo. Dito po sa amin, kayo po ay patuloy naming inaanyayahan na sumamba po sa tunay na Diyos. Yan ay si Allah. Sapagkat ang pagsamba po sa Kanya, yan po ang matuwid na daan. At yan po ang ikakatagumpay ng tao. Kailanman ay hindi sinabi ni Kristo sa Biblia na ako ang Panginoon ninyo, na ako ang dapat ninyong sambahin, na ako ang gagawin ninyong Diyos. Hindi po yan mabasa kailanman sa Biblia na sinabi ni Kristo yun. Meron kang mabasa sa Biblia na sinasabi diyan na si Kristo ay Panginoon, ngunit hindi po si Kristo ang nagsabi noon. So dapat po na ang paniwalaan natin ay si Kristo, sapagkat higit po siyang kapanipaniwala kaysa doon sa ibang nagsasabi kung sino siya. No? At ang sabi ni Kristo, siya raw ay meron siyang Panginoon. Lagi nating inuulit yan at hindi po kami magsawa na ulit-ulitin po yan para po sa mga hindi pa nakapakinig. Sabi sa Marcos 12:29, sabi niya, ang Pangulong utos ay, pakinggan mo Israel, ang Panginoon natin, si Kristo siya, ang Panginoon nating Diyos ay iisa. Si Kristo may Panginoon
At sino ang kanyang Panginoon? Ang sagot, binasa natin kanina sa chapter 19 verse 36, na ang Panginoon ni Kristo ay walang iba kundi si Allah. At ang pagsamba mo sa Panginoon ni Kristo, ang pagkilala mo sa Panginoon ni Kristo, yan ang matuwid na daan. Yan ang dapat mong tatahakin upang makakasiguro ka na ikay nasa matuwid na daan. At hindi doon sa ibang daan na ang pangalan ay matuwid na daan, pero ang dulo niyaon ay mga daan pala ng kamatayan. Yun po ang aming kasagutan. Maraming salamat po, Sheikh. Baka may panghuling salita ka dyan o maalam. Okay, Sheikh. Maraming salamat kay Sheikh Morris sa pagbabasa po, paglilingkod sa ating mga tagapakinig. Ako rin po, kung sakaling may mga bagay po na aking nasabi at ito po ay naging masakit po sa inyong pandinig, ako po ay humihingi ng patawad. Hindi ko po layunin na kayo po ay aming sasaktan o kayo po ay aming kukutyain. Ang amin pong layunin sa programang ito ay ang maipaalam namin sa tao ang tamang pananampalataya. Wala po kaming kandidatong o politiko na tinutos po dito sa ating panuntunan. Kaya po na-tackle natin yung ibang mga katanungan na kung saan nabanggit yung pangalan ng ibang mga politiko sapagkat meron pong nagtanong. Ngunit wala po kaming tinutos na sinumang kandidato po. Inuulit po namin yan. Wala po. At kami po ay sumasagot lamang ng mga katanungan. At kung sakaling sa pagsagot namin ng mga tanong ay merong mga puso na nasaktan, mga damdaming nawasak dahil sa aming pagsasalita, ako na po personally ay humihingi po ng paumanhin. Bandang huli po kapag pag nilay-nilayan nyo po yung mga bagay na aking sinasabi at i-double check nyo po sa inyong mga Biblia at maging sa Quran, magpapasalamat pa kayo sa akin dahil may mga katulad sa amin na nagsasabi, nag-i-expose ng mga bagay na nakatago. Di ba, Sheikh? Tama. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa muling paglilingkod natin sa ating palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyo pong napakinggan ay isang bayad na programa.